Sa minamahal nating seniors at older adults, sa videong ito malalaman mo ang tatlong pinakamabisang supplement para mawala ang pananakit sa iyong kalamnan at kasukasuan. Sa later part ng video ito ay binahagi ko din kung ano ang hindi mo dapat kaligtaan. So you stay pain-free, independent, functional, at para po sa improved quality of life. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Masaya ko na nandito ka sa channel ko. Alam mo ba that more than 50% for those aging 60 years old or pataas, sila ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng pananakit sa kalamnan at kasukasuan to the point that naaapektuhan na ang kanilang mga day-to-day activities. Napaka-convenient po na uminom na lamang ng oral pain relievers. Pero alam mo ba, hindi ito maganda para sa iyong kalusugan. Over time po, pwede itong makakos ng bleeding sa iyong tiyan at sa iyong intestine. Pwede itong makalala ng existing na kondisyon sa puso at pwede din itong mag-lead sa kidney and liver damage. Ito ang tatlong pinakamabisang supplements na makakatulong sa iyo sa pananakit ng iyong kalamnan at kasukasuan. Boswellia. Alam mo ba na tinatawag ito na ancient joint saver? Dahil sa India noon, ito po ay ginagamit para sa pananakit ng kasukasuan at kalamnan. And lately, napatunayan sa maraming pag-aaral that this is a good alternative po, safer alternative para sa pananakit ng kalamnan at kasukasuan dahil hindi po ito makakos ng bleeding sa tiyan. Ang isa pang unique na karakteristik ng Boswellia ay the fact that pwede nitong maprotektahan ang natirang cartilage sa iyong joint. Tingnan mo ang x-ray na ito. Ito ang normal ng x-ray na tuhod kung saan walang arthritis. Makikita mo ang proper na joint space. Pero ito naman ang x-ray ng tuhod na may osteoarthritis. Makita mo na may part na wala ng joint space. That is indicative po of arthritis. Ang kagandahan sa Boswellia, pwede ito makatulong sa iyong pain level at the same time, pwede nitong mapigilan ang paglala ng osteoarthritis, which is chronic in nature and usually po lumalala ito over time. Tingnan natin ang isang meta-analysis, isang magandang uri ng pag-aaral kung saan kinumbine ang maraming pag-aaral na ginawa para ma-check talaga if epektibo nga ba ang Boswellia para sa joint pain. At nakita nga sa pag-aaral na ito that it is an effective treatment option po para sa mga pasyente na nag-diagnose ng osteoarthritis. Ang recommended daily dosage ng Boswellia is between 100 to 250 milligrams per day. Tapos, isa pang benefit nito is pwede nitong maiwasan ang muscle soreness sa minamahal nating seniors, especially after kayo mag-exercise or after kayo gumawa ng activities like gardening. Curcumin. Ang potent na compound na ito na makikita natin sa luyang dilaw, ilang beses ko na din itong nasabi na makakatulong din ito sa pamamanhid at tusok-tusok. Sabay-sabay nating tingnan. If effective din ba ang curcumin para sa pananakit ng iyong kalamnan at kasukasuan? Isang meta-analysis ang ginawa to check if effective ba ito na pwedeng makatulong sa iyo in muscle and joint pain. At nakita sa pag-aaral na ito na ang mga pasyente na umiinom ng 500 milligrams 2 beses sa isang araw ay epektibong napababa ang kanilang pain scale at stiffness or ang paninigas ng kanilang joints for those patients na na-diagnose ng osteoarthritis.
Ang epekto po ng curcumin sa iyong kalamnan at kasukasuan is likened into the effects of ibuprofen, ang common na oral pain reliever na kadalasang iniinom ng ating seniors at older adults. Bagamat curcumin is considered safe, hindi po ito para sa iyo if ikaw ay umiinom ng gamot na blood thinners tulad ng aspirin. Maari po lamang to consult with your doctor first because pwede itong maka-increase ng bleeding. If ikaw ay umiinom ng supplement na may curcumin, try to check the label. Mas maganda po na it is paired with pepperine. This way, mas maganda po ang absorption ng benefits nito sa iyong katawan. If you are one with me with the holistic approach and if you are one with me na importante po na informed ka sa iyong treatment options, please po click the like button below. Makakatulong talaga ito sa video na ito. Glucosamine at chondroitin. Ito po ay uri ng supplements na kailangan nilang i-partner together for you to experience the benefits. Ang glucosamine po pwede itong makastimulate sa hyaluronic acid na kailangan para sa iyong tissue, sa iyong cartilage at sa iyong balat. Ang chondroitin naman, it's like a lubrication sa iyong kasukasuan. It's like putting po oil sa rusty hinges ng ating katawan. Bagamat mixed po ang evidence if nakakatulong nga ba ito, in majority of cases, in my experience po, pwede ito makatulong especially in mild to moderate cases of osteoarthritis. Sa maraming pag-aaral na ginawa, isa po itong magandang opsyon na binibigay, especially if the patient po needs to avoid or kailangan umiwas sa oral pain relievers. Example po, ang mga pasyente na may ulcers. Ang recommended daily dosage ng glucosamine is 1,500 mg. For chondroitin naman, it should be in the range between 800 to 1,200 mg. Hindi po ito advisable para sa iyo if ikaw ay may allergy sa seafood. Ito ang tatlong pinakamabisang supplements na nakita sa pag-aaral na pwede at epektibong makapagbaba ng pananakit sa iyong kalamnan at kasukasuan sa minamahal nating seniors which have no or lesser side effects as compared to oral pain relievers. Pwede mo ding i-check but on a lesser extent, vitamin D, hyaluronic acid, type 2 collagen, and even moringa dahil nakatulong din ito sa ibang pasyente. Uminom ka ng tubig all throughout the day dahil alam mo ba na mas mag-trigger ang iyong joint pain if you are dehydrated. Also, it is advisable for you to stay active because alam mo ba, motion is lotion para sa ating kasukasuan. Iwasan din ang pagkain ng processed food. Pwede ito maka-increase ng inflammatory markers sa iyong katawan at i-limit din ang carbohydrates at sugar. At the same time, have proper weight management. Sinabi ko na ito noon. If ikaw ay may excess na body weight, 1 pound excess body weight po, it is already equivalent to 3 pounds additional na pressure sa iyong sumasakit na tuhod. And always exercise. Dahil exercise is linked sa haba ng ating buhay. Para sa minamahal nating seniors na nasa bahay lang, gawin mo ang exercise na ito. Ito po ay makastrengthen sa iyong mga muscles to keep you functional, independent, and mobile the longest possible time. I will also pin it in the comment section below para po makatulong sa iyo. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, paki-comment po ang iyong edad sa comment section below. That way, mas makakagawa tayo ng more helpful videos para sa iyo. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Sherry. I will see you po sa susunod natin na video.
Hello po, Doc Sherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa Be-Freeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users at marami na ang nag-hoard ng Be-Freeze. Napakabango din ito. Pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang Be-Freeze Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back at sa iyong lower back. You will feel refreshed po and relaxed the following day. Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica montana extract. If hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo. At careful din dahil may kumakalat na fake Be-Freeze. Ang original at legit na Be-Freeze, pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito. Ang consistency din nito, pwede mong i-spread para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na Be-Freeze po ay nakalagay sa isang box. Tapos, ang fake naman, wala itong box. Tapos, white ang content ng kaniyang gel. This one po is blue-green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang Be-Freeze, check mo ang reviews. Nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa iyo. God bless you po.